Nakasakay na, pinababa pa. Yan ang naranasan ng ilan sa libo-libong pasaherong stranded sa NAIA. Nagkaaberya kasi ang software ng kumpanyang Airbus, kaya grounded ang maraming eroplano. At live mula sa NAIA Terminal 3 sa Pasay City, nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Faith, kumusta yung mga kapatid nating na stranded dyan sa NAIA? Yes, just dismayado nga yung mga pasahero na naapektuhan na na-canceled flights ngayong araw. No? Karamihan sa mga nakakausap natin ay mga OFW na may connecting flight na domestic. At hindi nga raw sila agad naabisuhan kaya hindi sila agad nakapaghanda. At bukod nga daw dyan ay iba't ibang dahilan pa yung binibigay sa kanila ng airlines. Galing pang Malaysia ang domestic worker na si Jessica. Excited siyang makapiling ang kanyang pamilya sa Tuguegarao City. Pero ang kanyang flight pa Cagayan, 2 beses na kansela. Nakasakay na raw sila ng eroplano pero pinababa pa. Napuyat ka na, napagod ka na, nag-check-in, nag-check out ka ulit. Tapos nag-check-in, nag-check out ulit, patakbo-takbo kami kasi humahabol kami sa oras. No choice, bumaba na naman kami pero depressed na kami. Nagugutom na rin po kami, tsaka pagod. Kawawa naman po kaming mga OFW na sumasakay. Ang nursing assistant naman na si Jayan na galing pang Singapore, na bad trip dahil sa sunod-sunod na canceled flight pa uwi ng Tuguegarao. So nagbayad po ako. Pero after 2 minutes po, nag-announce po sila ng cancel po yung book. Then nung nandun na po kami sa transfer area, sabi sa akin yung 3.5 daw po non-refundable. So medyo nag-init po talaga yung ulo ko doon. Kaninang madaling araw, kita ang kumpul-kumpul ng mga pasaherong stranded sa Terminal 3 ng NAIA. Kabilang sa mga nakansela ang 66 na biyahe ng Cebu Pacific. Kabilang ang mga pa-Cebu, Palawan, Davao at Cagayan de Oro. Gayon din ang domestic flights pabalik ng Maynila. Higit 10 domestic flights naman ang nakansela sa Philippine Airlines. Agad nagsagawa ng rebooking at refunds. International at domestic flights naman ang na-delay sa AirAsia, gaya ng mga papuntang Japan, Thailand at Macau. Paliwanag ng Airbus Company, kinailangang i-update ang kanilang software. Yan ay matapos madiskubring posibleng masira ng matinding init ang computer data ng kanilang mga eroplano na bahagi ng A320 family jets. Kritikal ang data na ito sa pag-function ng eroplano. Binabuti po namin na gawin itong precautionary measures kasi po ang nangingibabaw po sa kagawaran ng transportasyon, sa CAAP, CAB, kasama na rin po ang ating airlines, yung kaligtasan ng ating pasahero. Sa datos ng Civil Aviation Authority of the Philippines, umabot sa 75 aircrafts sa Pilipinas ang apektado ng software update. Bukas ng tanghalian inaasahang maayos. Hindi rin nakaligtas sa aberya ng Airbus ang biyahe ng ilang panig ng mundo. Sa Japan, higit 60 flights ang kinansela. Sa Australia, higit 30 eroplano ang kinailangang palitan ng software kaya na-cancel ang 70 flights. Just ayon nga sa CAAP, hindi bababa sa 14,000 na pasahero ang apektado ng nakansilang flights ngayong araw. At samantalang ang paalala nga ng pamunuan ng airport sa mga pasahero na bago nga magtungo dito sa NAIA ay siguraduhin muna yung status ng kanilang flight at manatili nga makipag-ugnayan sa mga airlines para nga dun sa guidelines sa rebooking at kung ano pa yung adjustments. Jess. Faith, matanong ko na rin, sabi mo mga nasa 4,000 pasahero, mga kapatid natin yung naapektuhan, ang mga option nila, pwedeng rebooking ng flights. Pero may mga kapatid ba tayong piniling manatili dyan sa airport at hintayin yung susunod na flight na hindi Airbus yung sasakyan nilang eroplano? Yes, Jess, nasa higit 14,000 nga na pasahero o hindi bababa sa 14,000 na pasahero yung apektado. At meron nga rin tayo mga nakausap na pinili na nga lamang na manatili muna dito sa airport dahil nga wala naman silang budget para sa kanilang mga hotel o wala naman silang pupuntahan na kamag-anak dito sa Metro Manila. Jess.
Maraming salamat, Faith Del Mundo, live mula sa NAIA 3 sa Pasay. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may pakialam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.